Hello mga kababayan, welcome po sa ating YouTube channel. It's JJ Canada Life Reality TV. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, i-like mo na rin at i-share mo para lagi kang updated sa mga gagawin nating video or life journey dito sa Canada. Mga kababayan, gusto ko lang i-share kung saan ako galing na bansa bago ako nakarating dito sa Canada. So lang i-share ang aking journey mula bilang isang OFW nang galing, saan ako nanggaling bansa bago ako nakarating dito sa Canada. Gusto ko lang i-share mga kababayan na last June 6, 2020 po ay yan po ang ating 2017 po, June 6, 2017 yan po ang ating flight papunta sa Asia from Philippines to Taiwan. Yan po ang ating unang journey bilang OFW. Nakipagsapalaran po tayo sa bansang Taiwan bilang isang factory worker sa loob ng 3 years. Pero bilang OFW sa Taiwan before, ang dami kong napagdaanan bago ko napasa ang lahat-lahat o makarating sa Taiwan. Una po is nag-apply ako sa unang agency sa may Malate ba yun? Yun, unang apply ko, na-scam kami. Buti na lang meron pa rin kaming nabalik na pera, pero hindi na ganoon. Pero yun, napasa na kami ng interview, pero naghintay kami ng ilang buwan. Sabi, hired na kayo or kayo na yung pipiliin na de-deploy sa Taiwan. Yun, sobrang excited ko maging OFW before is yan, nag-resign ako sa trabaho ko sa government bilang sa research assistant din na rin sa isang university sa Ilocos Norte. Pero yun, akala ko yun na yung mag-abroad na, yun na, pero hindi pala kababayan. Hanggang sa yun, nag-withdraw na kami sa agency na yun. Tapos nagpahinga ng isang buwan, halos isang buwan, tapos lumarga ulit papunta ng Manila. Nag-apply na naman sa ibang agency. Yun nga, bilang factory na naman sa Taiwan as a catcher company ata yun. Basta sa ano ng, pero yun, nagkaroon ng interview, exam, lahat po napasa natin. Pero sa kasamaang palad, yun, hindi tayo natuloy kasi nag-medical na tayo. Lahat po is clear, pero isa pong malungkot sa aking side before kasi yung tinatawag nating Ishihara test is naging colorblind po tayo. Hindi po natin pwedeng may pasa yung colorblind test. Kaya po naging hindrance na naman yung colorblind o Ishihara para makancel na naman yung application ko pa Taiwan, o yun, na-hired na ako pero yun, na-kinancel ng employer kasi colorblind tayo. That time nawalan na ako ng pag-asa mga kababayan. Sabi ko, Lord, hindi pa talaga siguro para ang Canada ay Taiwan, sabi ko before. Tapos yun, sa huling sabi ko, kung hindi pa ako makakapasa dito, hindi na sa agency na to, ay ako nag-try na naman ako ng isang agency sa hanap-hanap sa Maynila. Yon, may nakita tayong agency. Unang-una pa lang kinakabahan na pa lang ako kasi pagpasok mo pa lang sa agency na ito is parang magbibigay sila ng parang sa Ishihara na naman. Tapos yon, talaga lahat ng pinapakita sa libro di ko makita mga kababayan. And that time yung kasama ko is from biyahe po kami from Ilocos, talagang walang tulog, pero pinapakita nila yung mga numbers sa libro. Hindi ko pa rin makita at that time. Sabi ng isa kong kasama, may tagabulong sa likod ko kasi di ko makita talaga yung number. At that time, yung agent ko sabi, pasensya naman kasi galing siya ng Ilocos, wala pang tulog. Pero hindi, honest po, talagang di ko makita. Nakikita ko lang yung mga dark. Ayun, sabi ko, Lord, kung ito na yung agency na gagawin mo para Canada ay maka-Taiwan ako, Lord, tulungan mo ako. Tapos yun, sa awa ng Diyos, yun, napasa natin yung interview hanggang sa yun na, medical na ganyan. Pero akalain nyo kababayan, yung pinag-pray ko na, Lord, sana wala nang Ishihara. Tas binigay ng Lord. Tapos yun, nakarating ako ng Taiwan. Pagdating na naman ng Taiwan, yun, grabe. Unang tingin pa lang sa medical pagdating sa Taiwan kasi magme-medical ko ulit. Yun. Tapos nakapila na kami, binigay na namin lahat ng documents. Tapos, doon na naman mga kababayan, may Ishihara test na naman. Buti naman is, yung pinakita is dark, medyo nabasa natin. Yan pong naging struggle ko na pag-apply ng Taiwan before is yung sa Ishihara test. Kaya mga kababayan, gusto ko lang i-share yung aking journey papunta sa Taiwan na, yun nga, hindi ko
expect na makakapunta ako ng Taiwan bilang OFW. Pero yun nga, sabi ko, nagtiyaga ako, di ako sumuko. Hanggang ngayon is, yun, nakarating ako ng Taiwan. Nag-work ako sa Taiwan for 3 years and 8 months. Pero yung, 4 years and 8 months. Pero yung 3 years na post contract ko is I work po sa, sa factory worker sa textile. Kaya sobrang hirap doon. Yun yung naranasan yung 12 hours na duty. Lalo sa department dati sa textile, ang hirap. Kaya makababayan, kung ikaw ay nangangarap mag-abroad sa amang panik ng mundo, laban lang, magtiwala. Kaya mga kababayan, see you po sa ating next video.